Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. Kailangan po natin itong sang-ayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso, at ideklara ng buong puso nang magkagayon ito po ay magkaroon ng kapangyarihan at katuparan sa ating mga buhay. Let us read here in 1 John 4:19, Tagalog ang Biblia. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. And in Message translation, 1 John 4:19, we, though are going to love and be loved, first we were loved, now we love. He loved us first. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng book of 1 John is no other than Apostle John himself. And Apostle John, known as Beloved John, and he was one of the 12 disciples of our Lord Jesus Christ. And he wrote 5 books in the New Testament. And these books are Gospel according to John, 1 John, 2 John, 3 John, and lastly, the book of Revelation. At ito nga po ang kanyang unang epistle or letter, mga kapatid, sa mga mananampalataya. Na ang wika po ni Apostle John, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. At sa mga sulat pa ni Pablo, the love of God has been poured out in our hearts, meaning to say, brethren in Christ, ang pag-ibig ng Diyos ay sabihin natin mga kapatid, idiniposito sa ating mga puso. Kaya kung tayo man ay umiibig sa Diyos, umiibig sa ating mga kapatiran, sa ating kapwa, sa ating kaibigan, sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga mahal sa buhay, that is just only the outcome of the love of God that has been poured out into our hearts. Ang ganda po ng pagkasabi sa message na we though are going to love, gusto po natin talagang magmahal, and then love and to be loved. Kasi of course, to we yan. Hindi lang po tayo ay nagmamahal. We are expecting in return na tayo din ay mahalin. We exist to love and to be loved. And then, bakit po mga kapatid? Because first, we were loved, now we love. Kaya kung hindi po tayo inibig ng Diyos, we will not learn how to love and we will not be able how to love one another. Kaya mga kapatid, again, kung tayo man ay natutong magmahal sa Diyos, natutong magmahal sa ating kapwa, ay iyan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa ating mga puso. And our today's message entitled, We Were Loved for Us to Be Able to Love. Minahal tayo para magkaroon tayo ng kakayanan din po na magmahal naman sa iba. Ulitin ko, minahal tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng kakayahan na magmahal naman sa iba. Dahil without the love of God, brethren in Christ, we will not be able to love one another. Kasi as what I said while ago, the love that we expressed to others is only the outcome of love that we have received from our God. That's why our today's promises, we are going to tackle 12 U's regarding the love of God that He loves us, brethren in Christ. In fact, sinasabi nga po ni Apostle John that God Himself is love. Sa isang mangangaral, narinig po natin mga kapatid na ang Diyos ay walang pag-ibig. Bakit ang wika? Dahil mismo ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sinasabi ko rin po na kapag tayo ay pinapanahanan ng ating Panginoong Hesukristo, we have the fullness of God because Jesus Christ Himself is love.
And again, brethren in Christ, minahal tayo para tayo ay magkaroon ng kakayahan na magmahal naman din sa iba. At ang ating tatalakay ngayon ay 12 use regarding sa pag-ibig na inibig sa atin ng ating Panginoong Kristo. First point, He loved us first with unconditional love. Ang inibig sa atin ng Diyos ay pag-ibig na unconditional. Wala pong mga pasubali, walang mga kondisyon, walang mga pamantayan, kundi magamat tayo, ang wika nga ni Pablo, mga makasalanan pa noon, ay inibig na po tayo ng ating Panginoon. So this love is unconditional love. Sino man tayo, ano man tayo sa harap ng Diyos, brethren in Christ, we are worthy of His unconditional love. Second point, He loves us first with unfailing love. Sinabi rin po ni Apostle Paul yan when he defined the agape love in 1 Corinthians 13 that love never fails. Kaya never po tayong i-fail ng Panginoon. Kasi hindi lamang ito pangako, kundi ito po ay uri ng pag-ibig na inibig sa atin ng Diyos, na anuman ang ating mga pinagdadaanan, anuman ang ating mga nararanasan, we can assure that we will still experience His love because His love is unfailing love. And then third point, He loves us first with unlimited love. Wala pong katapusan. Ibig ko sabihin, mga kapatid, as long as you need the love of God is available to everyone. Wala pong limit ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ay unlimited. If you want to be loved more, then the love of God is available, brethren in Christ. Because again, ang pag-ibig ng Diyos ay walang limit. And then fourth point, His love, He loves us first with unselfish love. Ang Diyos ay hindi po siya selfish sa pag-iibig. Ulitin ko lamang po, in fact, hindi po tayo karapat dapat mahalin because we all have sinned. But praise be to God, because of His unselfish love, minahal po tayo. Hindi niya ipinagkait mismo, mga kapatid, ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay ipinagkaloob niya sa atin. Ang pag-ibig pa kaya ang hindi niya ibigay sa atin, because the love that we have with God is unselfish love. Fifth point, He loves us first with unusual love. Hindi po natin hindi po ito usual na para bang, kasi pag sinabing usual, brethren in Christ, you will love those who will love you. But ito po, kahit hindi siya minahal, mga kapatid, ay minamahal niya ang mga sinumang nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, mahalaga po na maunawaan natin ito. Ulitin ko lamang po, minahal ng Diyos maging ang mga tao na hindi nagmamahal sa Kanya. Kaya ito po ang dapat natin makita, na this is not an ordinary love. This is not a common love, brethren in Christ. This is unusual love in which siya lamang ang tanging may ganitong pagmamahal sa atin. And sixth point, He loves us first with unstoppable love. Walang pwedeng magpatigil, walang pwedeng magpahinto, walang pwedeng humadlang, walang pwedeng humarang sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sinasabi din po ni Pablo na no one can separate us from the love of God, and no one can stop God to love us, brethren in Christ. At again, mga pagsubok man, problema man, pasanin man sa buhay, mga pag-uusig man, those things cannot stop the love of God. He loves us. Kaya, salamat kay Lord dahil His love is unstoppable love. And seventh point, He loved us first with undivided love. Hindi po, pag minahal ka ng Diyos, ay buong mamahalin ka ng Panginoon. His love is undivided love. Ang tao, pag nagmahal,
segregated yan. May portion sa kanyang puso para sa pamilya, may portion sa kanyang puso para sa kanyang sarili, may portion sa kanyang puso para sa kanyang mga mahal sa buhay or sa kanyang mga kamag-anakan, may portion sa kanyang puso para sa kanyang kaibigan, may portion sa kanyang puso para sa kanyang sariling minamahal. Kaya dito mga kapatid, divided ang pag-ibig ng tao, but the love of God is purely solid. Bakit po? Kasi ito po ay buo na ibinigay sa atin. Sabi ko nga, yung salitang poured out, wala siyang itinira. Inubos at ibinuhos lahat para sa atin. And 8 point, He loved us first with unchanging love. Ang pag-ibig na inibig sa atin ng Diyos ay pag-ibig na hindi na pagbabago ng panahon, hindi na pagbabago ng sirkumstansya, hindi na pagbabago ng sitwasyon, hindi na pagbabago ng anumang estado natin sa buhay. The love of God is always there, brethren in Christ, because His love is unchanging love. He alone never changes toward us. And of course, brethren in Christ, 9 point, He loved us first with unshakable love. Mga kapatid, hindi po ito napatitinag, hindi po ito nauuga. Stable po ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ko nga, mga kapatid, na magkamali man tayo, still the love of God will love us. Magkulang man tayo, still God will love us. Magkasala man tayo, still God will love us, because again, His love that He loved us is unshakable love. Hindi po ito na titinag, mga kapatid. Hindi po ito na uuga ng anumang mga pagsubok, suliranin at mga pinagdadaanan natin sa buhay. And of course, brethren in Christ, 10 point, He loved us first with uncompromising love. Ito po yung hindi po nagko-compromise. Mga kapatid, hindi tulad ng tao na we can love with compromising love, but God, brethren in Christ, once He loved us, this love is uncompromising love, meaning walang kaliwa, mga kapatid, wala pong third party, kundi tayo ang minahal una-una. We are His first love, brethren in Christ. And this love never compromised any time, anywhere, or ano pa man, mga kapatid. And of course, 11 point, He loved us first with unfathomable love. Minsan hindi natin naintindihan. Kaya nga, sabi nga ni Apostle Paul sa Ephesians, tingnan ninyo kung ano ang taas, ano ang lalim, ano ang luwang, ano ang haba ng pag-ibig ng Diyos. Because, again mga kapatid, the love of God is unfathomable. Hindi natin maintindihan bakit ganun na lang tayo kamahal ng Diyos, who we are, that He is so very thoughtful and mindful and caring and compassionate towards us. We cannot understand ng lubusan kung bakit ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And of course, last point, 12 point, He loves us first with unending love. Alam niyo po, pag nagmahal ang Diyos, walang katapusan. Ang tawag natin dito ay everlasting love. He will love us with an everlasting love. Iyan po ay pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya we have eternal love na once na tayo ay kumilala kay Lord, talagang naranasan natin ang kanyang pagmamahal sa atin. In fact, tulad nga ng sinabi ko kanina, when we were yet sinners, minahal na tayo ng Diyos. Ngayon pa kaya na tayo ay mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, ang hindi natin maranasan ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid, His love is unending love. Hindi po yan natatapos at walang katapusan, mga kapatid. Since creation, the love of God is there. Hanggang sa ngayon, the love of God is there. At hanggang sa mga susunod na panahon, the love of God is there. Kaya mga kapatid, He loved us first with an ending love. To sum up of our today's promise, entitled, We Were Loved for Us to be able to love. Let me repeat, we were loved for us to be able to love. And our today's promises,
Atin pong tinalakay ang 12 views regarding the love that He loved us. First point, He loved us first with unconditional love. Second point, He loved us first with unfailing love. Third point, He loved us first with unlimited love. Fourth point, He loved us first with unselfish love. And fifth point, He loved us first with unusual love. And sixth point, He loved us first with unstoppable love. And seventh, He loved us first with undivided love. And then 8 point, He loved us first with unchanging love. 9 point, He loved us first with unshakable love. And 10 point, He loved us first with uncompromising love. And 11 point, He loved us first with unfathomable love. And 12 point, He loved us first with an unending love. And these are the 12 views: unconditional love, unfailing love, unlimited love, unselfish love, unusual love, unstoppable love, undivided love, unchanging love, unshakable love, uncompromising love, unfathomable love, and unending love. Ito po ang uri ng pag-ibig na inibig sa atin ng Panginoon. At again, kaya tayo ay may kakayahan na magmahal sa Diyos. In return, may kakayahan na magmahal sa ating kapwa dahil He first loved us. Ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga, I firmly believe that love never die pag once ito ay in-apply mo sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, our today's grace, ang biyaya ng Diyos ng pag-ibig ay nananahan sa ating mga puso. Siya lang ang magmamahal sa atin sa una't huli na di nagbabago. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ng Diyos ng pag-ibig ay nananahan sa ating mga puso. Siya lang ang magmamahal sa atin sa una't huli na di nagbabago. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you for the love that you have showed, you have given to us. Thank you, Lord, because tunay nga po na ikaw mismo ay pag-ibig. Salamat din sa inyong protection sa araw-araw dahil kami ay binabalutan mo ng iyong banal na dugo. Kaya paggising namin, taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo, Panginoon, sa mga mabibigat na pagsubok at problema, at malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you also, Father, sa inyong provision dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo kami pinagkukulang sa araw-araw. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat umaga ay may panibagong lang biyaya kayo at panibagong lang pagpapala kayo. That's why we as your children are expecting that we will receive all the blessings that you have stored and prepared to each and every one of us today. Salamat din, Panginoon, dahil pinagpala nyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. Salamat din sa aming pagiging daluyan ng iyong pagpapala. Kaya sa umagang ito, minsan pa kami magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, lalo na sa mga ministeryo na aming kinabibilangan, sa aming pong kumpanyang pinagtatrabahuan at maging sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat din po, Panginoon, dahil napakabuti po ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos na nagmahal ng tapat sa bawat isa. Kaya salamat, God, dahil tunay nga po ng iyong mga anak ay hindi po ninyo kailanman binibigo. Kaya Lord, sa oras na ito, kung mayroon kaming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya na mayroon pong panalangin, ang wika na yung mga salita naman ang aming hingin sa Ama, sa iyong pangalan na iyong pong pagkakalob ang lahat. Kaya sa oras na ito, kung may nangangailangan po ng kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan po, Panginoon, ng kapayapaan, grant them peace. At kung may nangangailangan po ng katugunan, grant them your provision. At kung may nangangailangan po ng iyong gabay, grant them your guidance and wisdom. Salamat, Lord,
Salamat, Jesus. What a privilege we have in you, and we are so grateful, Jesus, dahil napakabuti po ninyo sa amin. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.